Isang mapagpala at magandang buhay sa inyong lahat. Ako, si Ginoong Romel L. Makatsyag, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 7. Isa na namang magandang paksa ang ating tatalakayin sa araw na ito. Tandaan, kung meron kayong hindi naintindihan sa anumang bahagi ng aralin, ay pwede ninyo itong balikan at panoorin ang video na ito. Pwede kayong humingi ng tulong at gabay mula sa inyong mga magulang, mga nakakatandang kapatid, kamag-anak, guardian, o kahit sinong pwedeng mahingian ng tulong upang madali nating maintindihan ang ating paksa sa araw na ito. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo ako. Let's go! At bago natin simulan ang pagtalakay sa ating aralin, nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking kabaltiwa na walang iba kundi si Sir Mickey. At siyang aking magiging katuwang sa pagtuturo sa inyo. At ang kanyang pagbati, ayan, sana bigyan niyo siya ng pansin. Ang ating paksa ay mula sa K-12 Gabay Pangkurikulum ng Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7 at tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo ng unang markahan sa taong panuruan 2020-2021. Tatalakayin natin ngayon ang unang bahagi ng Module 3 na may pamagat na ang pagpapaunlad ng mga hilig. Mahalagang maunawaan mo sa module na ito, inaasang malinang sa iyo ang una, natutukoy ang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal, bukasyonal, negosyo o hanap buhay. Pangalawa, nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito. Atin munang balikan kung ano-ano ang karaniwan mong ginagawa noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Ano-ano kaya ang mga ito? Tingnan ang larawan ng batang lalaki. Ano kaya ang pagkakabala niya gamit ang mga kagamitan na iyan? Tama, pagkukumpuni. Paano kaya kung mga gamit na yan? Tama rin, pananahi. At sa ikalawang katanungan, kapag ikaw ay may libreng oras, ano ang karaniwan mong ginagawa? Tingnan ang larawan ng batang babae. Ano kaya ang kanyang gagawin gamit ang ballpen at notebook? Tumpak, pagsusulat. Paano kaya kung computer? Tama, pag-i-encode, o di kaya pag-aaral o paglalaro. At sa ikatlong katanungan, sa paaralan, nakakakuha ka ng matataas na marka. Ano ba ang malimit mong ginagawa? Tingnan ang batang lalaking ito. Ano kaya ang kanyang pagkakabalan pagdating ng eskwelahan? Gamit ang microscope. Tama, pagsasaliksik. Paano kaya kung baker at test tube? Tama rin, pagtuklas. Marahil ay natukoy mo na ang mga dati mong pinagkakabalahan. Subalit ang tanong, ang dati mong pinagkakabalahan noon ay siya pa rin bang ginagawa mo ngayon? O marahil nagiba na ba ang iyong mga pinagkakabalahan ngayon? O di kaya natututo ka ba habang ginagawa ang mga ito? Kung ang mga kasagutan mo ay opo, magaling, ikaw ay may mga hilig. Upang lubos nating maunawaan, tunghayan lamang natin ang isang maikling video clip na ito upang mabuksan at maliwanawan ang ating isip at kalooban tungkol sa hilig. At ang panyaya sa atin ni Sir Mickey, tara, manood na tayo. Huwag sanang magingay. Ano ba itilid mo? Ano ba? Magpapreho ba kita o iba-iba? Gamit ang isa na elemento para mas magamarka pahasimento. Ano ba itilid mo? Ano ba?
Nagustuhan niyo ba ang awitin? Teka lang, suriin lang muna natin kasi nasa wikang Cebuano ang lyrics ng awitin. Ayon sa lyrics na awitin, ano ba ang ithilig mo? Ano ba? Ano ba? Magkapareho ba kita o iba-iba? Gamit og usa-usa ka elemento para mas makaka masemento. Ang ibig iparating na mensahe sa atin ng awitin na tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba talaga ang hilig natin? Magkakapareho ba tayo o magkakaiba-iba? Gayunpaman, bawat isa sa atin ay may kani-kanyang hilig. Kapag wala kang mga hilig, baka ka matulad sa isang semento dahil wala ka namang ginagawa. May mga katanungan na dapat natin bigyan ng linaw. Una, ano nga ba ang hilig? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga hilig at tuon nito? At ang pangatlo, may kinalaman ba ang pagpapaunlad ng iyong mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal vokasyonal, negosyo o hanapbuhay balang araw? Ano ang hilig? Ang mga hilig o interes ay preferensya sa mga partikular na uri ng gawain. Ang mga ito ay nagaganyak sa iyo na kumilos at gumawa. Ating tandaan, ang hilig o interes ang makapagbibigay kaalaman kung paano mo ginugugol ang iyong oras sa mga bagay na gusto mong gawin. Nagsisikap ka kung may motibasyon ka dahil gusto mo ang iyong ginagawa. Hilig mo ito at nagagabayan ka ng mga pagpapahalaga na makatutulong sa iyong pag-unlad. Ayon yan kay Santa Maria 2006. Dagdag pa ni Sir Mickey, ang hilig ay maaaring natutuhan mula sa karanasan, minamana sa mga magulang, galing sa ating mga pagpapahalaga at kakayahan. Mayroong katanungan si Sir Mickey. Ano ang dulot ng pagpapaunlad ng iyong mga hilig? Shhh! Pakinggan natin ang mga kasagutan. Kasiyahan sa sarili, paggalang sa sarili, at nagpapaunlad ng tiwala sa sarili. Isa pa, nakatutulong ang mga hilig kasamang aptitude at potensyal at pangkalatang karunungan na tinatawag na general intelligences tungo sa iyong mabilis na pagkatuto at pagkakaroon ng mga kasanayan o tinatawag na skills. Ang hilig din ay batayan ng iyong mga kasanayan, kakayahan at kausayan na tinatawag na proficiencies. May katanungan pa si Sir Mickey, paano dapat matutuklasan ang iyong hilig? Ang mga sagot ay, siyasatin ang mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. Pangalawa, suriin ang mga gawaing iyong iniiwasang gawin. At ang pangatlo, pagnilayan ang iyong hilig na libangan o hobby at paboritong gawain. At ngayon naman, gusto kong matukoy ninyo kung ano-ano ang iba't ibang larangan ng hilig at mga tuon nito. Panoorin lamang natin ang maikling video clip na ito. Ang sabi ni Sir Mickey, tara, manood ulit tayo. Behave muna.
Hanggang dito na lamang muna nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagtalakay sa Module 3, ang pagpapaunlad ng mga hilig. Nais kong pasalamatan ang aking mga references. Isang paalala muna tayo para iwas COVID-19. Una, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng alcohol at sanitizer. Pangalawa, gumamit ng face mask. Pangatlo, sundin ang social distancing. At ang pang-apat, takpan ang bibig at ilong gamit ang panyo o tissue tuwing uubo o babahing. So paano? Hanggang sa muling pagkikita. Ako, si Ginoong Romel L. Makatsyag, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, grade 7, ay nagsasabing, stay home, stay safe, paalam, and God bless!